Dismayado naman ang pamilya ni Jemboy Baltasar sa naging hatol ng Navotas Regional Trial Court sa 6 na pulis na sangkot sa pagkamatay ng binatilyo. Tiniyak naman ng Department of Justice na muli nilang sisilipin ang desisyon upang makamit ang tunay na hustisya sa ilalim ng bagong administrasyon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Magkahalong galit, sakit at matinding pagkadismaya. Yan ang bakas sa mata ni Nanay Rodalisa nang malaman ang desisyon ng korte ngayong araw sa mga sospek ng pagpaslang sa anak niyang si Jemboy Baltasar. Hindi mapigilang maluha ni Nanay Rodalisa na sa 6 na pulis na sospek, isa lang ang makukulong at pinababa pa ang kaso. Para sa kanya at sa pamilya ni Jemboy, hindi pa rin ito matatawag na hustisya. Ilang po ba yung buhay ng anak ko? Siya po 4 na taon lang siya makukulong. Yung anak ko habang buhay nang wala. Pinagtulong-tulungan nila yung anak kong barilin. Tapos ganun lang, makakalaya lang sila. Sana maramdaman nila nararamdaman ng pamilya ko ngayon na sobrang sakit ng pagkawala ng anak ko. Sana sila rin. Nawala kami ng anak. Nakapuhan ko po sa paghahanap buhay. Masakit na masakit po. Matatandaan na si Jemboy, ang 17 years old na binatilyo na namatay matapos mapagkamalan ng mga pulis na hinahanap nilang suspect noong August 2023. Habang mangingisda sana sa Navotas City, dito siya namataan ng 6 na pulis at nabaril sa batok at sa kamay hanggang sa namatay. Murder ang isinampang kaso sa 6 na pulis. Pero sa desisyon ng korte, isa lang ang guilty at hindi pa murder kundi homicide na si Police Senior Sergeant Jerry Maliban. Makukulong lang siya ng 4 hanggang 6 na taon. Ang iba naman niyang kasama, sina Roberto Balais, Nilio Pines Esquilion, Edward J. Blanco at Benedict Mangada, illegal discharge of firearms ang naging hatol, habang si Antonio Bugayong napawalang sala. Sabi sa desisyon, ibinaba sa homicide ang hatol dahil lumalabas na hindi naman pinagplanuhan ang pagkamatay ni Jemboy. Illegal discharge lang din ang inihatol sa 4 na pulis dahil sa tubig lang anya sila nagpaputok ng baril at ang isa naman napawalang sala dahil hindi naman nagpaputok ng baril. Ang Philippine National Police nirerespeto anya ang desisyon ng korte. Ito po ay pagpapatunay nung sinasabi po natin na yung judicial system po ng PNP is working at gumagana. At kung matatandaan niyo po, nangyari po itong insidente na ito nung nakakaang taon po, nung buwan po ng August. At Setyembre po ng 2023 ay na-dismiss na rin po sa serbisyo itong mga pulis na ito. Pero para sa Department of Justice, naniniwala silang hindi sapat ang hatol ng korte. Kaya naman, muli nilang sisilipin ang desisyon at iaapela sa Court of Appeals. Ang susunod natin na hakbang dito ay iapela natin ang desisyon sa Court of Appeals gamit ang Office of the Solicitor General. Marami po tayo nakita ang mga areas or arguments dun sa desisyon na pwede pa din natin i-argue on appeal. Sabi pa ng DOJ, gagawin nila ang lahat para wag munang mapakawala ng 5 sa 6 na sospek. Mananatili din sa Witness Protection Program ang pamilya ni Jemboy. Nangako rin ng DOJ, hindi nila bibitawan ang paghahanap pa ng ebidensya sa kaso ni Jemboy dahil bilang unang kaso na idinadawit sa extrajudicial killings sa ilalim ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patutunayan nilang hustisya ang makakamit ng pamilya sa ilalim ng bagong administrasyon. Under the new brand of leadership ni President Ferdinand Marcos Jr., mas benevolent na po yung tingin natin. Yung ating mga pulis ay nandyan para protektahan tayo, hindi tayo saktan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.